Morning. All right, so good morning. So we will now proceed to Acts 22. So yesterday, Pastor Wendell shared the Acts 21 so powerfully. And this time, no, baga karong adlaw, si Paul, mo depensa na siya sa iyang sarili. Okay, grabe ba ang iyang na-experience sa 21. Grabe ang iyang kulata. So anyway, let's proceed to Acts 22. But before that, let's pray. Lord, Holy Spirit, we need you. We need your power and anointing that I will share the word. Lord, that everyone will hear the voice of yours, will understand your word, will open every heart right now. So that, Lord, we will have that revelations that we can be a witness to other people, Lord. And salamat, Holy Spirit, be with us throughout mahuman niya amo ang Acts 22 na topic. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen. So Paul's defense before the Jews. Verse 1, Brethren and fathers, hear my defense which I now offer to you. So nitindog na din si Paul. And when they heard that he was addressing them in the Hebrew dialect, they became even more quiet, and he said, so naapoday sila ilang mga language no. So diri na no. Diri na nagstand si Paul, and diri na makita nimo iyang wisdom. Okay, ingon din sa verse 3. I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in the city, educated under Gamaliel, strictly according to the law of our fathers, being zealous for God, just as you all are ready. So yan na si Paul diri, I am a Jew. I am a Jew, and ginatry niya, ginapaila-ilan niya iyang self sa mga tao, kay gusto gud niya na ma-share sila gospel. He is always wants to connect to those people, no? Kanang kabalo siya kani mga tawhanan ni mao ni naga-persecute sa kuha, pero wala gid gyapon sila in heart is ma-share gud niya ang gospel. Pangita gid siya og way kung saong niya makasulod. Okay? So yan, gipaila-ilan niya ang sarili, and then wala niya gina-insulto ang mga tao. In fact, gi-affirm pa niya, kabalo ko unsa mo ka zealous, unsa mo ka dasig sa Ginoo, and nagapadayon gyapon siya og kanang ingulog maayo na words, no. And he always said that I am a Jew born in Tarsus, and kabalo ba mo na ang ako ang teacher, ang ako ang professor si Gamaliel, na kabalo gid ang everyone kay Jew man. So kaila gid sila Gamaliel, so professor sikat kaayo. Kung siyang ginatry din is Paul wants to know na oy parehas naman tag relihiyon, no, kay akong teacher biya si Gamaliel biya kabalo jud ko kaila jud mo ana niya akong professor. So wala siya laing heart is to connect, no? Despite nagikulata siya sa mga tawhani, gusto gud siya ma-share gud sa ila ang gospel. Right? So verse 4, I persecuted this way to death, binding and putting both men and women into prisons. We also, the high priest and all the council of the elders, can testify from them. I also received letters to the brethren and started off for Damascus in order to bring even those who were there to Jerusalem as prisoners to be punished. Verse 6, but it happened that as I was on my way, approaching Damascus about noontime, a very bright light suddenly flashed from heaven all around me. And I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? And I answered, who are you, Lord? And he said to me, I am Jesus, the Nazarene, whom you are persecuting. So si Paul, kita mo din, wala niya gidiscuss. No, kay theologian man siya, wala siya nag-discuss about the scriptures, wala niya gina-interpret, wala siya nag-share wala siya nag-quote of verse, wala siya laing gibuhat is, gi-share lang niya ang testimony. Alright? So kita ninyo na somehow no sa to ang walk sa journey na yung mga people
pag mag-quote kag mga verses, na lalo na kani sila, ang iyang kastorya ani mga Jews. So, kuan kay ni sila kanang sa mga kabalo gyud sila mga scriptures. Kung suko ni sila kay Paul, so given that wisdom, dili gyud siya magpahawd-hawd din na, no, magpabida-bida din na para mo-quote og mga verse. Kay mosamot jud og kalagot ang mga tao sa iya, grabe nag-humble down gyud siya, wala gyud siya nag-quote og mga verses ani, kundi nag-share lang gyud siya sa iyahang testimony unsay nahitabo sa iya sa Damascus Road. So, nag-travel siya. Okay? So, verse 9. And those who were with me saw the light, to be sure, but did not understand the voice of the one who was speaking to me. And I said, what shall I do, Lord? And the Lord said to me, get up and go on into Damascus, and there you will be told of all that has been appointed for you to do. But since I could not see because of the brightness of that light, I was led by the hand by those who were with me and came into Damascus. A certain Ananias, a man who was devout by the standard of the law and well spoken of by all the Jews who lived there, came to me and standing near said to me, Brother Saul, receive your sight. And on that very time I looked up at him, and he said, verse 14, the God of our fathers has appointed you to know his will and to see the righteous one and to hear an utterance from his mouth. And verse 15, for you will be a witness for him to all men of what you have seen and heard. So naagya po delay down din sa life ni Paul kung during the time na of persecutions unsa gid ang wisdom. So dagay ato ang buhaton. So the best thing we do is to give our testimony to people. Alright? Dili lang jud ta magsige og quote og mga scriptures. Imo mo nang gibuhat ni Paul din ni. Iya lang gi-share ang iyang testimony, iyang life sa ubang tao. Okay? Just give the testimony exactly what God has done to you. So ako po no kanang di gid nako malimtan ang testimony when I surrender my life to Jesus. And that was the time na someone invited me, and then when I raised up my hands, no Lord, I surrender my life to you, oh God. No, that was the time na naka-experience ko na walay nag-talk sa ako about kanang slaying, laying hands, raising hands, saying amen, wala. It's just nag-attend lang jud ko ato, naminaw, and then after naminaw ko ato, and the pastor said, okay, if you want to surrender your life to Jesus, just raise your hand. Kato lang, every step is naminaw jud ko when I surrender my life to Jesus. Then suddenly, no, grabe jud kain. Na-feel gid na ko ang kusog nga hangin. Grabe na, kusog gid kain na totally gid ko na sila natumba gid ko. Then, wala gyud nag-ingon sa ko ana, pero kato experience na ako. Wala, dili gid to mabura sa akong thought. That experience until now, na it will really mark my life in my journey of my walk now kay Lord, na dili gid to basta-basta na mawala sa ako out. Because I know it's really the Holy Spirit working on that day when I surrender my life. So kabalo man gud ang Ginoo kung tinuod na jud ka nag-surrender sa imong kinabuhi. Kung sincere na ba jud ang imong kasing-kasing na mo walk in journey na jud ka sa iya. Mao ning dinhi na siya din na you just give your testimony to other people. Unsa giunsa ka gibag-o sa Ginoo, di ba? Sometimes kana mo share na kasi mong testimony sa ubang tao, makahilak-hilak ka, dili man lalim ang ato ang testimony when you walk in journey of God. But of course, no, dili pud nimo na makambyuhan pud. May makaingon ganito sa di na jud ko mobalik sa akong old self. Why? Because I really experience the goodness of God, what He has done into my life. No? Dili na jud nako balikan tong mga karaan na akong kinabuhi. Like me, grabe ko kasilosa, grabe jud ko kanang hurot jud ako ang kwarta, kumaingon kag monitor, sige monitor sa kung bana, asa ka, pwede lang
sige na, maggunit mi perminti, mag-uban mi perminti, mga ana, no, anam. Kaba dapat kabalo ko yun siya ang kastorya. Sabi ko kasi Lusa before. And aside from that, gabi po ko makainom, gabi po ko makasigarilyo, no, and all the vices. Ang wala na siguro vices na ako kang manglaki. Di man jud ko ganan og laki before. Si Wendell lang jud ang nakakuan sa kong kasing-kasing. No, mga ana ba na that experience na dili jud na ako pwede na makabalikan ng akong old self because I am now set free. I felt the love of God. I felt kung giunsa ko niya gibag-o, gi-transform, and even na experience yun ako ang way of life na makaingon ka na eternal life, no, ang nature ni Lord gibag-o ko niya hinay-hinay, dili man siya kana wala maging instant ang pagkabag-o. But I still fall until now naaman gyud nang matumbak ka but you stand up because you know that God gave you that power, gave you that anointing, no, na ingon si Lord na overcomer ka, dili ka tindido, dapat dili ka magpapildi sa yawa sa mga lies sa enemies, diba? Accuser man gid ang yawa. Ikaw, ani ka na bayhana ka, wala kay nada, wala kay pulos, mga ana, no? Imong kinabuhi, daghang kay lie sa enemy. But because you have your testimony, nakabalo ka mo, stand na ka karon, and pag mo share ka na sa imong testimony, that is the very powerful preaching na imong panggunitan. No? Kana gid ang pinaka-powerful. Kay mo shut down gid ang yawa ana. No? Kay atong testimony and the blood of Jesus, wala na gyud makapildi ana. That's why ingon ni Lord din just give the testimony exactly unsa gibag-o sa imo, kung unsa gibuhat sa Ginoo sa imo nga. Ing-ani man ang gibuhat ni Paul. So power jud kayo, grabe jud kayo ang iyahang ang wisdom naghatag sa Ginoo sa iyaha. Ngano man gusto man good ang Ginoo sa ato, gina-prepare ta niya, no? Naman tayo gipang-agian karon, but you respond. Ayaw jud og kanang quit, ayaw react, but mo respond ka kay kana mahimo na nimong testimony, maging witness ka ana. No, muna, kung ikaw sa imong giagian karon, maging witness na nimo ay may share na nimo sa ubang people. Kay ikaw lang ang naay giagian na ing ana, effective kay ka. Okay? So, no, padayon ta din sa testimony ni Paul during sa Damascus is wala siya nag-quote o mga scriptures, but gina-share lang niya ang testimony. So kana mo nang pag naata sa restoration weekend ako naga-testimony dito, di ba? Powerful kaayo. Naaya jud nato kalimtan na mag-introduce, lalo na pag mag-speaker ka din na I am Maria and somebody, I am the wife of Wendell Gozun, we have one child, no? I am an occupational therapist by profession. Okay, somehow kanang mga baguhan ng mga tao maminaw sa imo nga na dili lang daay like sa muan, dili lang daay good pastor, but of course no, as an occupational therapist, kaya ang ubang magud baguhan mutan-aw pa sila sa status. Ay ang uban pod moingon sila ba na grabe mo, dahil ni siya, doktor dahil ni, nurse dahil ni, teacher dahil ni, at occupational therapist dahil ni, o kung sa man atong mga status, masking mama ka, kabalo ka na ang mama gyud is nakabisi gyud ng mama. Imbitahan ng mga ubang mama na ay busy kay ikaw kay daghang kog labhonon. Bisa jud kay imbitahon ng mga mama. Once people know na ikaw na din ha, nag-speak pa ka, usa ka busy ka pa, pero nagpagamit ka sa Ginoo, dinha na sila ma-amaze. No? Yawa ninyo, sabi, busy mo jud kaayo ni siya, pero nagpagamit din sa Ginoo. Manang we need also to share who we are. No, magpa-identify ta sa ubang tao. Sama kay Paul. Ako dahil si Paul, isa ka Jew, no? Ako dahil si Hanjin, isa ka Filipina, a citizen. So, dili gyud dapat nato na malimtan. We need to introduce. Kaya nga no, kay kana nagamit niya. Pag introduce niya, ako, di ay estudyante ni Gamaliel. Akong profesor. Na yun siya din na parehas tag religion. No?
pagkabalo nila parehas sa religion and kabalo ko kung sa mo kadasig sa Ginoo. Amo ni iyang gi-share. So if you read in Acts 22 verse 9, ingon din the people with me saw the light but didn't understand the voice speaking to me. No, and verse 10, and what shall I do? So, ang tanan nakakita sa suga, pero si Paul lang jud nakasabot sa voice. Okay? So makita nimo ang mga tao nakakita and nakadungog sa message but somehow dili makasabot sa tingog sa Ginoo. Nganuman they don't have a sincere heart. Okay? So murag karon ba naminaw mo sa kuha, that's the word of God. Nakakita mo sa kuha, naminaw mo sa kuha, pero dili mo tanan nakasabot sa unsa ang ginapasabot sa word na ginahatag ni Lord sa imong. Which is true, no? Kanang mo share ko diri, and then somehow kanang naa ako makaistorya ng ubang tao, marag nagnganga pa, kung share naman ako ni, ano ba? Because I believe, no, naagay somehow, na dili tanan mag-grasp. Mag-share ko din ni, dili tanan ninyo mag-grasp. No, kay, murag uban is, murag ka ng dili pa ninyo masabtan. Pero ang uban na pud is masabtan nimo. Murag ing ani ginapasabot dinhi. Na si Paul nakakita siya sa light sama sa ubang tao nakauban niya. Na si Paul nakadungog siya. Ay nakadungog pud siya. No? Pero si Paul lang nakasabot kay ngano man siya raman ang nagtubag dinhi. And what shall I do, Lord? Siya rin nakatubag din ha. Okay? Sama itong si Jesus Christ, di ba? Katong nigunit na isa ka babae na nagdugo, no? Na tapos non-stop yung dugo, nagigunitan niya ang hem sa tumoy sa sinina ni Jesus Christ. Even Jesus Christ na notice niya, kinsa man to? Kinsa nagunit sa ako? And ang ubang tao, Lord, daghan man kay tao diri, Lord, kinsa man na? Nga na ba? Ba't katulad yun ang babae, ang nakabalo, no na siya to, di ba na-healed siya? Even this one, during the Damascus, no? Isa ra jud ang nakasabot sa tingog sa Ginoo. Ang uban nakakita, nakadungog na ay tingog, pero si Paul lang jud ang nakasabot sa tingog na gipastorya ang gistorya sa Ginoo. That's why we need to press beyond what we see superficially. Naatay makita, naatay madunggan, pero dapat mangutana ta mag-ask, Lord, unsa ni Lord? Unsa din ginapasabot ni Pastor Wendell, Lord? Unsa din ginapasabot ni Pastor Ranshin, Lord? Pasabta daw ko, Lord. Ngano sila nakasabot? Ako naglibog lagi ko, Lord. Kung ingana imong heart, pasabton jud ka sa Ginoo kay kabalo man siya sincere ang imong heart. Naningkamot ug naningtiil jud ka, na gusto jud ka makasabot sa pulong sa Ginoo. May i-reveal jud niya sa imo pero kung naalang ka diri na minaw lang, naglingkod lang ka din ha, for the sake lang, na naminaw ka. Pero along the way, wala jud kay napupo ni isa. Wala jud kay revelation na receive ni isa. So say pasabot ana, mura kay ubang tao diri nakakita nakadungog. Dapat ang atong kasing-kasing para kay Paul ba na Lord, unsa tong ginamin sa Acts 21, Lord? Unsa tong na ma-learn nako ani para mabagwa akong kinabuhi aning Acts 22, Lord. Dapat nga natong kasing-kasing. We need to press beyond what we see superficially. Okay? So, sama po mubasa kag Bible. Ana po. Di ba kung mubasa ka ba sa Bible? Naman gid din ha, di nimo masabtan. Nakita nimo, dunggan nimo kay usahay na may audio. Pero wala jud ka kasabot sa tao or sa imong gibasa sa tao na naghimo ana, no? Ang Ginoo, ang iyang istorya. So why does Paul understand that the voice? Because his attitude in Acts 22, kung siyang iyang attitude, what shall I do, Lord? No? What do you want me to do, Lord? Naa siya'y kasing-kasing na ingana. Lord, unsa kaya ang pwede na ako mabag-o karon, Lord?
sa kung kinabuhi pinaagi sa imong pulong na mamadunggan nako sa Acts 22. Dapat atong heart ana. Right? So, diri no. And another thing na imuhang manotice din ni, no? Si sa life sa journey ni ano ni Paul, dili tanan ginapapakita ni sa Ginoo kung unsa may tabo sa iyaha. Kay grabe na baya siya ka-radical sa iyang walk sa journey ng Lord, no? Nakulong, mabukbukan, daghan na kay siyang experience. Pero wala gyud siya ni undang. Murag niabot maabot ba sa iyang time ba na makauna-una ba siya na Lord pakita mo gud sa kuha Lord unsa gid ang end part sa kong kinabuhi Lord. Permite ra ba jud ko na makulong, kulatahon, ingana na lang ba gid ako ang life for me Lord, no? But ang Ginoo lahi ang iyahang ways no kay ang Ginoo ang ginabuhat lang niya is just as one step of instruction. No? So, yung giingon din, he said, the Lord, go into the Damascus and there you will be told everything you are to do. No? So, makita niyo din ni na ginahatagan lang siya one at a time of instruction. No? Kay kung mapakita ni Lord ang iyahang tibuok kinabuhi, dili na siya maging mag-depend kay Lord. Kay kabalo naman siya, kabalo na kung siya next ani ba. Unsa na ko pa ni. So I don't know no kay na ako'y makita sometimes ba sa ano sa Instagram. I don't know kung familiar mo anang Simpson nila na kumutanaw ka ng cartoons na Simpson. They are just predicting the future na kung dili nimo mabantayan ang imong kasing-kasing ana magsige kag follow sa Simpson kay ngano man you want to know the prediction of the future ana ba na nakabalo man gid sa Bible na no one knows even the devil no one knows kung unsay may tabo unya asking ugma na remember niya to ako ang gi-share before and then kanina din ni sa Instagram ba cartoons na siya pero ginabutang dito ang kumbaga future ngayong ana ba. So here, remind na punta ni Lord balik na even si Paul, wala gipakita sa iya ang iyang future sa Ginoo. Ginatagaan lang siya step by step. Why? Because of God wants na magkaroon gyud tag dependent sa iya. Totally. No surrender na tong life sa iya. Okay? So, as we go further, kani si Ananias, nakita na niya si Paul, nag-meet na sila, and then unsang giingon ni Ananias sa iya, no? Gitawag na siya og brother. In fact, kung tan-awon nimo na si Paul, grabe ka persecutor. Tama? Ginapatay ganin yan, ginapapatay ganin niya, no? Kung follower ka ni Jesus Christ, even si Stephen, mamatay na itabo sa iya. Pero, kung time na naging born again na siya, naging Christian na siya, ang tawag sa iya ni Ananias is my brother. So ang point din ni Badong, once you surrender your life to Jesus Christ, immediately, no, people that surrounds you will welcome you. My brother, brethren, grabe. Sa ato gani sa ato gani experience din mo na ganing maski ganing close na nimo, barkada na nimo, pero kung makasala gani ka or mapalpak lang ka sa imong mga kauban, grabe na kay maka-condemn sa imo. But here ginapakita gyud din ni na si Paul grabe di nag gani ginapapatay ang ubang mga Christians but still ang tawag sa iya gyapon my brother. Usa ang giingon ni Ananias kay Paul na which is kani dapat ang ma-remind ta ani no power di kayo ingon dia the God of our ancestors has chosen you to know his will and to see the righteous one and hear him speak. Kung sani tulo ka butang na itulo ka butang diri na giingon na ni Ananias kay Paul, why has God chosen us?
ngano man gipili ka, Arnel, Lynn, May, Sol, no, Cora, Arvin, Lolita, no, Pastor Apple, Ems, nganong gipili man jud ka sa Ginoo. Unang-una gipili ka sa Ginoo. No? Why has God chosen us? Tagmay man na din. So, nganong gipili ka sa Ginoo? First of all, you have been appointed to know His will. Okay? God has chosen you and appointed you to know His will. Wala ta gi-appoint, first of all, to be His witness. Right? Wala po na magtudo evangelism, magtudo og service, mag-good works. But first of all, no, gitawag kita sa Ginoo is to know His will. To know His will in our personal life, to know what God will for us. So remember, mga kaigsunan, remember, your primary calling of your life is to know the will of God. And number 2 is to see the righteous one, and that is Jesus. So to know or to look at Jesus in our daily life. So we must look the example of Jesus and run the race looking unto Jesus. So dapat ang ato ang focus, ang ato ang eyes is naalang kay Jesus Christ. Diba? Ginatudlo sa ato na unsa da ay ang kinabuhi ni Jesus Christ dinhi sa kalibutan. Unsa siya mo respond? Kung na nagmock sa iyaha, kung na ay nag-persecute sa iyaha, unsa iyang respond? Mo justify pa ba siya? Mo retaliate pa ba siya? Kailangan pa ba nimo ipaprove sa ubang tao na tama ka? Like kay Jesus Christ, giprove ni Jesus Christ na Ginoo siya. Wala biya jud. Wala nga na ba? No? Sa tuwa ang kinabuhi, na ay time sa tang kinabuhi, mustorya na yung mga people, mustorya o dili mao, dili tama. Na kung ikaw, wala pa nimo nasabtan, kung giunsa ang gibuhat ni Jesus Christ, karon masabtan dapat nimo na wala jud nag-retaliate si Jesus Christ, wala jud siya nag-justify. Nihilom lang gid siya. Wala siya naingon, taka lang mo na sila, uy. Sa man nilang ginapang storya, mga bakako jud. Taka lang sila gani. Una, ang anak na gani atong mga baba. Nalimtan na jud nimo ang imuhang natun-an dinhi. Na si Jesus Christ, wala gid siya nag-retaliate, wala siya nag-revenge, no? Hilom ra gid siya. So sama sa ato apod karon, no? Dapat no retaliation, no justification. Because once you humble down before God, God will exalt you. So, ibutan jud natin sa kasing-kasing na. And number 3 is to hear God speaking on us every day. So why has God chosen us? To know His will. To look at Jesus in our daily life. To hear the Lord speaking to us. Ginapakita sa Ginoo na kailangan nato siya para everyday ma-cleanse ta, ma-purify ta, ma-sanctify ta. E ngano man, no? Dinhi sa kalibutan, gusto sa Ginoo magkaroon tag fellowship. Dili lang na maingon na dito na ta sa langit, may istorya ang Ginoo. No. Ginapakita sa tuwa sa Ginoo, mas kinapad diri ta sa kalibutanon, magkaroon og fellowship mo nang ganahan sa Ginoo to have a fellowship with Him. And makadungog ka sa every step na ginahatag na instruction sa Ginoo sa inyo. Ngano man, pangutan ako ngano man, kay gusto sa Ginoo in verse 15, kay gusto sa Ginoo na maging witness ta. Witness ta kung giunsa ta pagbag-o sa Ginoo. Witness ta para makakita ta, makabalo ta, makadungog ta. Kung kinsa siya, ug unsa gyud ang will ni Lord sa atong kinabuhi, ug giunsa ta pagbag-o niya. So hinahinay, gina-set apart ta niya. Kaya ana siya na, do not follow the pattern of this world. Gina-change na ni Lord ang imuhang route karon. Kaya ang before, ang pattern nato, nalang dinhi sa kalibutanon. Kung unsay uso, mao po dato gina-follow. Kung uso man ang live-in diri, na which is abi sa ubang tao, na tama na.
mao na dagsagaran sa mga tao dili magpakasal, dili magpa-bless. Kay ngano man makita man sa mga silingan, nag-uban na gani sila, nag-live-in na gani sila. Halos tanan nimo nga mga silingan ingana, naabi nimo tama na. Kay ngano mao man ang pattern sa world na karon. Gusto sa Ginoo ma-bless ang imuhang pag-uban sa imong husband. So kailangan nimo ma-set apart, ma-sanctify ka. Kay gusto ni Lord ma-witness ka na once you obey the principle of God, God will bless you, God will protect you, God will promote you, God even, no, grabe, i-bless jud ka niya og kanang tamang-tamang para maging witness ka, ipakita nimo, i-report nimo sa ubang tao na mao ni ang kinabuhing bless pag mag-obey ka or magkaroon kag relationship sa Ginoo. It's not about religion. It's about relationship, our fellowship to God. Are we there? O ano to na. So, nini, Ananias also, nag-ingon din in verse 16, what are you waiting for? Get up and be baptized. Have your sins washed away by calling on the name of the Lord. Kung saan pa man nga mag-delay-delay ka sa mga tao, karon nagidawat ni Jesus Christ. So this is concerning about baptism. Now to be born again, kailangan dili nimo i-delay ang imuhang water baptism. Kailangan immediately. Ano pa nimo i-delay yung si Ananias dili? Na kailangan kita tanan na born again, mabaptize jud into water by immersion. Kabalo naman ta sa meaning sa water baptism. Alright? Lalo na karon sa bagong graduate sa RW. If they really understood what is really the meaning of water baptism, sama sa eunuch, habang nag-share pa si Philip, makakita man siya dito og sapa, unay tubig dito. Wala ay diretso din siya dito nagpabaptize. Dapat atwa dapat ingana jud ang kasing-kasing nato, no? Kung tinuod jud ba nasabtan jud nimo na ang born again, after nimo nagtuo sa Ginoo magpa-baptize jud ka. Kay it symbolized that you will be cleansed. No? So, verse 17, after I returned to Jerusalem, I was praying in the temple and fell into a trance. And I saw him saying to me, make haste and get out of Jerusalem quickly because they will not accept your testimony about me. And I said, Lord, they themselves understand that in one synagogue after another, I used to imprison and beat those who believe in you. And when the blood of your witness, Stephen, was being shed, I also was standing by approving and watching out for the coats of those who were slaying him. Okay? So, ingon siya din ni, kasi Lord, kabulo jud ko Lord, ako jud ang pinaka best na maging witness din ni Lord. Kaya ako mong gutong klaseng na tao na naga-persecute. Even Lord, matay gani si Stephen Lord. So ipadala ko dito sa Jew Lord. Effective lagi ko dito. Ana si Paul. Kay kabalo ka kung maging witness ko dito sa mga Jew, motuog yun din sila. Mao gani ning ginaingon ni Lord na His ways is higher than our ways. His thoughts is higher than our thoughts. If you trust in the Lord with all of your heart, dili ka mag-depend lang sa imo understanding. Pag mo trust ka kay Lord, kung asa ka ipadala niya, which is tama man po. Si Paul, Jew man siya. Nag-study gani siya, no? Professor gani sa Gamaliel. So, siya gid ang pinaka the best unta na ipadala sa mga Jew. Pero unsa ingon sa Ginoo sa iya, no? Dili ka din ha. Dito ka sa Gentiles. Dito ti kay assign. Para sama sa ako ay anak pud ako ang girison kay Lord ba. Ato after na ako nag-restoration weekend. Kay ako wala jud kay laing heart dayon kay gusto din ko mo share ato mag-dynamic group dito sa Kaakbay before. Kay sa Kaakbay manggo daghan kay staff ang physical therapist. Na sa OT na department, ako ray OT pero daghan kay kog mga under sa kuha, mga caregiver. Gitrain na ako ng mga caregiver to handle special children. So daghan kay mga people sa Kaakbay before. And wala ko ilaing design is of course mag-share sa gospel. So nag-schedule ko na after sa kay once a week man,
schedule ko, kunyari, every Friday, kay last naman na the week, Friday, na mag-share sa gospel, may anak. Pero wala man. Pero dili day kato ang way ni Lord para sa kuha mo share sa gospel. Nga naman, grabe akong experience na persecution dito. So, sama tong na-share na Wendell, giingnan ko dito, buang na daw ko, nga mag-share daw ko dito, o gospel, nga gusto ba di ako gibuhat dito, may anak ba? Siyempre ako, baguhan pa lang, hindi pa kay ko well-trained before. Kung naay mag-persecute sa kuha, unsa ako ang stand. No? But, dili pa ko yung anak kabago, pero grabe na ako kadasig before na mo share. Namo to pag-persecute sa kuha, grabe na akong hilak. Grabe din akong hilak, Lord. Eh, sa man ang kuha ni Lord, dili din nila di na ko Lord, oy. Grabe din ako ang hilak ato. But you know what? Kung kabalo lang jud ka mamino kung asa ka i-lead ni Lord, grabe, amazing. Ana siya adto sa likod, didto ka sa likod, pangita dito, og duha ka tao, or I know, og ka ng mga people dito. So nakita na ko dito, duha ka estudyante maigsuon, nag-eskwela sa Mabini. Kaya nagay Mabini sa bangkal na eskwelahan din ha. So kato sila duha ka estudyante na maigsuon, gisira na ko. At wala nagdahom, katong duha ka estudyante, mo po to, nag-invite siya mga classmates na mo nang gidala nila sa clinic na mo din na sa Martina Aplaya. Di pa among clinic before. Nami clinic din na gidbit-bit na niya mga classmates padulong dito sa clinic. Parting daghanan din halos isa ka classrooman naman jud to. No? Napuno ang clinic ug mga estudyante, wa na napuno isa ka classrooman to nag-share og gospel. So mo to akong dynamic group before. Grabe kadaghan estudyante. And then kato silang duha may igsuon, naaman sila barkada nag-eskwela sa Drans. Na ang Drans duol na lang man sa mua. Wala na. Schedule nag oras. Na ay 4 to 5, 5 to 6 na mga ingana na mga oras. Taghan kayo mga estudyante, sila na mismo mga to sa clinic. Nang sharean, kung kabalo ka maminaw sa Holy Spirit, mo gani His ways is higher than our ways. Dili gyud ta magbutbut kay ako before Lord nganong gipadala man ko nimo diri sa mga estudyante na nilo parte man kiata. Kaya usa mag-story-story na sila, mag istorya nila mga uyab, nga na ba, kung sila kakiat, ako bagting ako mga dalungan, grabe gyud ang amo ang clinic, parting hugawa, baho og tiil. But you know, hindi ha, jud ni pa-experience ni Lord ba? No? Diya din ni gina-promote, di na pud ni ginabubo ni Lord ang anointing sa mua. Lahi gid ang ways ni Lord sa atoa. Kay ako Lord, pwede naman ko sa mga doktor kay professional biya ako Lord. Therapist biya ako, mga medical students, pwede biya jud ko Lord. Pero wala, bit-bit jud biya ni mga high school na ni. Nakusog kay mukhaon pa jud. Grabe. Budget na mo sa una. Ni Wendell good ana magpakaon mi merienda ana pan juice ana. No, but you know, God really knows what's inside of your heart. Kung tinunood ba jud ka, gisurrender na nimo tinambukan, full-hearted jud ka mo serve sa iya ha. But wala jud may gipasagdan ni Lord aton. No. So that's my testimony. No. Dili jud ta dapat magbuot-buot. Dili jud ta mag-insist kay Lord, diri ko Lord, diri ko adto Lord, diri ko ibutang Lord. No. Ang Ginoo nakabalo kung asa ka effective. No? Dili lang imuhang cleverness ang pagka-bright gamito ni Lord ana. First of all, agihan gyud ka brokenness ana para mugawas ang imuhang mga dili maayong batasan, i-correct na niya. Kaya ako kaartihan, grabe akong kaartihan sa mga bagay-bagay. No, peace and order sa mga gamit. Mo na niabot diri sa balay, murag wala na sa ako ka naman. Gi-disciple na ko ni Lord ana sa una pa didto sa mong clinic. No, mga bahog tiil, ang mga gamit ginakalat-kalat dito. Diri sa balay sa mga bata. Somehow, ma-stretch na imong heart about ana. No? So, mo ni ginaingon ni Lord dinhi. Kaya si Paul biya, bright biya kaayo. Gusto niya dito sa Jew. Pero ingon ni Lord, no, dito ka sa mga Gentiles. Grabe. No? And verse 21, and he said to me, go, for I will send you far away to the Gentiles. They listened to him up to his statement, and then they raised their voices and said, away with such a fellow from the earth,
for he should not be allowed to live. No? Gi-remind po ta ani sa Luke 4 katong gi-share ni Jesus Christ about kay Elisha. Ato gani na ay widow gani na foreigner na mo support and support sa food and shelter sa Zarephath. Remember ninyo na suko kaayo, no, ang mga tao dito na ang gina-point ni Jesus Christ din na dili lang kamo mga Jew ang ako ang gamiton, ang ako ang sa tawag nga anak, but of course no, God will also use other people like kani foreigner man gigamit ni Lord. Paski foreigner siya, pwede siya gamitan sa Lord. Pero ang Jew, suko gid kay abi nila sila lang. Sila lang ang tama, sila lang ang anak. Mao ni ang mark sa occult. Talaga ding mingon kag ikaw lang ang tama, no? Mao ni mga kulto na sila lang ang perfect, na sila lang ang tama, sila lang ang gamiton sa Ginoo. Ano gani-ganing people will look at them na high. So mo ni nagsugod ang kulto mo na ang mga Jew before, grabe pag naaslay kasing ka mo ni grabe ang kasuko nila kay Paul. Katong nag-share na si Paul sa iyang testimony mo kadali lang lahi na ni kay nag-share naman siya na about sa ubang tao na ingani gamiton dito na sila freak out, grabe nang suko nila dili kami lang jud ang anak sa Ginoo man kami ang mga Jew. Mo na mga Jew dili gid sila makipagsalimuha sa mga Samaritan before. No, kay sila ra gid mo na ang nagsugod ang kulto. No? So God loves is broader than the measure of our mind. Dili ang love ni Lord is naa siya kanang ginapili. Every one of us kaya gusto gyud sa Ginoo kitang tanan ma-save gyud ta. Mo na ginahimo tang witness ni Lord kay gusto niya tanan people maka-receive sa gospel. Gusto niya na ma-bless ang mga tao kay mo naman ang design ni Lord sa atoa. Right? So mo na ang mga Jew, grabe lang kasuko, gusto nila patyon si Paul because occults are like that and they are willing to kill a person kung dili man physically, but at least they will destroy that person. I-destroy niya ang personality that person. Verse 23. And as they were crying out and throwing off their cloak and tossing dust into the air, the commander ordered him to be brought into the barracks, stating that he should be examined by scourging so that he might find out the reason why they were shouting against him that day. So ang commander din niya wala jud kasabot pud. No, ngano man pud sila naging mad, suko o nag-wild no. Ang commander din niya pud siya nakasabot. But in verse 25, but when they stretched him out with thongs, Paul said to the centurion who was standing by, "Is it lawful for you to scourge a man who is a Roman and uncondemned?" So again, no, Paul was a Roman citizen because gipanganak siya sa Tarsus. Mo ni ang advantage karon. Okay? Nagpaila-ila naman siya. No? Iya naman giingon na citizen di ako din hi. No? Sama pud nang gingon ako ganina. Before anything else, you introduce to yourself to other people. Lalo na kung baguhan ka sa place na mag-dynamic group ka, ay yung kalimti magpaila-ila yung kasi mo sarili. Okay? Verse 26, when the centurion hear this, he went to the commander and told him, saying, "What are you about to do? For this man is a Roman." The commander came and said to him, "Tell me, are you a Roman?" And he said, "Yes." The commander answered, "I acquired this citizenship with large sum of money." And Paul said, "But I was actually born a citizen." Because Tarsus was a Roman colony, and those who are born there were Romans, and Paul took advantage of that. Okay? Kasi makita nimo unsa ka sovereignty atong ang Ginoo, no?
gina-protect niya tanan iyang mga servants. Okay? Manang di kita dapat mahadlok, lalo na kung imuhang pananawon sa imong sarili, nakalimot na pud ka sa imong identity, ipabalik yun kag RW. At kung basig nakalimot na pud ka sa imong identity kung kinsa ka, no, maulaw ka, pas, kamangkod sila pas, kanang mga dato man ni sila pas, mga doktor man ni sila pas, mga lawyer man ni sila pas, ibalik ti kag RW, no? Because kita nimo ang sovereignty ni Lord sa tuwang Ginoo, protektahan kaniya, tagaan kanyang utterance, ang Holy Spirit hatagan kaniyang words mo gawas sa imong baba na ikaw mismo ma-amaze ka sa wisdom na yatag ni Lord sa imong ang importante ni tindog ka dinha, ang boldness, ang authority, ang power, moray trabaho sa Holy Spirit sa imong kinabuhi. Lawas lang ang ato adinha. Karon kung di pa ka magpagamit, dili jud nimo ma-experience ang power sa Ginoo. Kung magpagamit po ka sa imong lawas na Lord, gamita ko Lord. Lord, kabalo ko kaniya ako ang kaniya ako ang atbang karon Lord sa dynamic group Lord. Dili ni siya basta-basta Lord. Dinhi sa status sa kalibutan. Kay naa siya posisyon. Pero sa gingharian Lord, kabalo ko kinsa ko anak ko nimo. Salamat daan Lord. Kabalo naman sa mga identity. Salamat daan Lord sa power of the Spirit. Salamat sa wisdom. Salamat sa discernment. Salamat Lord. Ben mustan ka din ha, ma-amaze jud ka. Ano? Ang mga doktor. See, di ba? Remember ninyo tong testimony ng isa ka doktor dito katong babae gani na nag-share, no? Isa siya ka doktor kung usa siya ka bless sa restoration weekend. Sa kadugay-dugay na niya karon lang siya nakabalo ato. No, katong paghuman sa restoration weekend, paggawas na ako kay naadag sa labi, naglingkod siya dito. Pastora, grabe siya, pasalamat ba? Because of ang Ginoo na jud ato. Nagpagamit lang ta. Na mo share sa gospel. But daghan kay tao, mabless. Sama ato ni doktora, kita nimo. Ang posisyon niya din ni yes, doktor siya, daghan siya alam. Pero, limited or wala siya maayo ka ang relasyon sa Ginoo. But because of nagpagamit ta, then kaning doktora, nakita niya na mao niya akong ginapangita. Mao ning kulang sa akong kinabuhi. Marinig mo na. So dapat ato ang heart karon na Lord, gamita ko Lord, maging blessing sa bang tao. Dili ka ma-intimidate. Ang backup nato ang Ginoo. Okay? So like this one, grabe ang protection ni Paul, no? Ni-stand good siya. Gigamit niya ang iyahang positions before, no? Na teacher niya si Gamaliel, nagpuyo siya sa Tarsus, citizen ko din hi. Even kato sila gitagaan sa wisdom ato katuyang ito bag. Grabe, gisave gid siya diri. Na-save gid siya din ni. Same thing dapat ma-realize nato na karon. Ginagmay na butang sa tong kinabuhi. Kung giunsa tag pag-protect sa Ginoo, magpasalamat jud ta na Lord. Salamat for protecting us Lord. Mga tutag missions Lord. No? Missions na mo Lord sa bukid. Giprotektahan mi didto. Karon lang gani ko kabalo na daghan da ay NPA sa Sumimaw. No? Mga nga na Lord, salamat pag-abot na mo dito sa Juan Lord. Sa sama Lord. Nagsakay mi og ganang barko. Masking balod-balod Lord pero giprotektahan mo dyan. In every small things in our life right now, ma-recognize na nato, ma-acknowledge na nato, grabe ta protektahan sa Ginoo. No? Kay gamiton man ta niya. Alright? So verse 29, therefore those who were about to examine him immediately let go of him, and the commander also was afraid when he found out that he was a Roman, and because he had put him in chains. But on the next day, wishing to know for certain why he had been accused by the Jews, he released him and ordered the chief priests and all the council to assemble, and brought Paul down and set him before them. So we need to praise the Lord, no?
kung giunsa ta niya pag-care, kung giunsa ta niya pag-love, no? Even sugod sa ato ang pagpanganak, no? Pagpanganak nato, everything is orchestrated already. Na mao ni imong mama, siya gid imong mama, siya gid imong papa. Nganong isa situation nimo pagmata nimo, ing-ani imong balay, mao ni imong mga igsuon. Sa situation nimo, no, kung giunsa ka, kung pagsugod hangtod karon, giunsa ka pag-transform sa Ginoo. Lord, salamat jud kaayo. Gusto kung magsige kag reklamo, wala na nimo nakita kung giunsa ka pag-love ni Lord. So kahit pagawas nimo dinhi sa kalibutan, wala nimo na nakita. Every details in our life, it is orchestrated by God. And kailangan maging grateful gid ta. Ayan, Lord, salamat. Siya gid akong mama, siya gid akong papa. Nakita na gid na appreciate gid na ako na kay kung time na nag-restoration weekend ko. Dito man ang healing the heart na ako ato is towards my mom. Grabe, dito kong kalagot na sa akong mami jud. Hindi ko kasabot sa iyang batasan kanang I cannot kanang ambot ganong mama ba ni siya? Question yun ako na before. But until such time naka-restoration weekend ko and hinay-hinay na obra na akong kasing-kasing na yes, mama na nimo. Because of despite siya mga weakness o mga flaws niya, mga imperfection niya, diha na mold imong karakter. True enough. Grabe. Salamat din kay sa kong mami. Makaana na gud ko. Salamat kay sa kong mami. Tungod dili siya manghatag og kwarta. Gidisiplina jud mig kwarta. Mga ingana. Salamat sa kong mami. Kana ganing tudloan mi og maglimpyo og balay. Salamat sa makasalamat na gud ko. No? Because everything is already orchestrated. Naanay mga blueprint. Dapat magpasalamat ta, dili magsigreklamo. Salamatan ninyo yung mama, yung papa, yung mga igsuon. Tuition ninyo na. Grabe. One day, bago lang, ni question ni si Hanya sa amuan na mura na nisiga ang mga mata. Hana pa among anak-anak pa si Hanya. Mommy, daddy, why we are not rich? No? Ask ka na. Nga daw, dili mi dato. Uy, dugay kay ko, naglag na pod ko. Na may nalang niya ako ang bana, kay paspas kay mo tubag na akong bana. No, we are rich. Na kay syempre, ang description baya sa world, sa rich lahi baya kay sa to, no, ano siya, no, we are rich. Because um, um, those poor people, they keep on spending money. And those rich people, they save money. Okay, siya niya, kasi sige man magpapalit sa 7-Eleven, favorite store na niya. Magsige, pangayo o kwarta, sige, gastos. Oh, you want to become poor? You keep on spending. Spend. Sige, atong 7-Eleven. Those rich people, they save money, you know? So, yeah, explain sila and then, nasabtan na niya karon. So, it's a matter of how you, no, kanang pag-explain mo sa isa ka bata. Like kung ikaw, mo naarga pong ka sa patterns of word, lahi imong description sa dato, no, kay abi nimo ang dato tagan sa kinan gwapo na balay na may ana kana makaingon jud ka dili mi dato pobre ra ta na, pasensya na ing ani atong balay pobre man ta sila dato sa ing ana siguro imong pag-explain, but ask wisdom, no. Anyway, no, so let me pray. Let us pray. Lord, I really thank you, Lord God, that you really choose us, oh Lord God. Salamat, Lord. Nagipili mi nimo, Lord God. Now, Lord, nakita na mo ang sige ang will nimo sa mga kinabuhi, Lord God. You want us, Lord, to have a fellowship with you. Gusto nimo, Lord, na magkaroon ka ng um, nindot na kinabuhi, blessed na kinabuhi, Lord, na magkaroon ni ka ng puno o gugma, nagikan sa imo, ha? Na Lord, salamat Lord. And even Lord God, salamat Lord for showing to us your will, O God. Na karon Lord, ginagamit mi nimo Lord God na maging witness sa ubang tao. And salamat Lord na imo jud ming gina-sanctify, gina-cleanse,
pinaagi sa kinabuhi ni Jesus Christ, dying on the cross, and through His resurrection also, Lord, kita na mo how He lived His life here on earth, O Lord God, despite sa mga mocking, persecutions, and kinabuhi, Lord God. But still, Jesus Christ, Lord God, ang iyang love, Lord, ang among makita, and which is right now, Lord God. No, may mga challenges among kinabuhi, Lord God. But now we know, Lord, that we will not quit, we will not surrender, but we will become more loving and gracious, compassionate, kind to other people, Lord God, because we have you. Salamat, Lord. And Jesus Christ died for us, save us to have this satisfying life that we have right now. And salamat, Lord, for opening our hearts this time. We love you in Jesus' name. Amen. Okay.